Ang isang siruhano, pinaghihinalaang mamamatay tao, ay pumasok sa korte sa Illinois na nakaposas at bilanggo at inaakusahan ng karumal-dumal na krimen. Isang diborsyadong ex-asawa na sinasabing nagplano at pumatay sa kanyang dating asawa at bagong asawa nito habang may mga bata sa bahay. Nagmaneho si Michael McKee ng mahigit 6 na oras papunta sa bahay ni Spencer at Monique Tepe at binaril silang dalawa hanggang mamatay noong Disyembre 30 ng gabi. Your name, sir, for the record? Michael. Bukod sa bagong video mula sa korte tungkol kay McKee, may mga dokumento rin tayong nagpapaliwanag sa kanyang nabigong kasal. At kung ano ang sinabi ng pulisya na nagpatibay ng hinala sa kanya bilang suspect, nasa kasong iniharap ng batas at krimen. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, mabilis lang. Kaya On The Case ay isa sa pinakapinapanood na palabas sa YouTube ay dahil Morgan & Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. Sila ay firm na may 1,000 plus abogado at nakabawi ng bilyong dolyar para sa 500,000 plus kliyente. Sa nakaraang ilang buwan lang, isang kliyente sa Florida ang nakatanggap ng 12 milyong dolyar nang ang insurance ay nag-alok lang ng 350,000. At sa Pennsylvania, isa pang kliyente ang ginawaran ng 26,040,000 beses ng alok ng insurer. Pinapadali ng Morgan & Morgan ang pag-file ng claim para sa iyo. Pwede kang magsimula gamit ang telepono sa forthepeople.com/over-the-counter. Pindutin ang link sa ibaba o iscan ang QR code sa screen. Bakit umano pinatay ni Michael McKee ang dating asawang si Monique Tepe at ang asawa nitong si Dr. Spencer Tepe noong Disyembre 30 sa kanilang bahay sa Columbus, Ohio? Yan ay isang tanong na maaaring tumagal ng kaunting panahon bago masagot ng tiyak. Your name, sir, for the record? Michael McKee. Narito si McKee sa kanyang unang pagharap sa korte ngayon sa Rockford, Illinois. Mga 1 oras at kalahati ito sa kanluran ng Chicago. Pumasok siya sa silid na naka-jail jumpsuit, nakaposas at tahimik na binanggit ang pangalan ng tanungin ng hukom. Ngayon, tatalakayin pa natin kung ano ang susunod sa kanyang kasong kriminal. Ito pa lang ang alam natin tungkol kay Michael McKee hanggang ngayon. Si McKee ay isang vascular surgeon sa Rockford, Illinois. Ayon sa mga dokumento ng korte, may address siya sa mamahaling kondo sa Lincoln Park, Chicago. Pero si McKee ay taga-Ohio. Nag-aral siya sa Ohio State. Doon siya nagtapos noong 2014 at pinaniniwalaan na sa Ohio State University niya nakilala si Monique. Ito ang larawan nila sa kasal noong 2015. Halos 2 taon lang silang kasal at nagdiborsyo noong 2017. Wala silang anak. Nakuha na namin ang mga dokumento ng diborsyo ni McKee at nalaman namin ang tungkol dito. Pagkatapos magtapos sa Ohio State, nag-residency si McKee sa Roanoke, Virginia para sa pagsasanay sa pag-oopera at sumama si Monique sa kanya doon ng ilang panahon. May aktibong lisensya sa medisina si McKee sa Illinois, sa California. Meron din kaming mga dokumento tungkol sa pagtatapos ng kanilang kasal na nagpapakita na nung sila ay nagdiborsyo, si Monique ay talagang nakatira sa Ohio. Batay sa utos, si Michael ang nakakuha ng bahay sa Virginia habang si Monique ay nabigyan ng diborsyo dahil sa hindi pagkakasundo. Ngayon, nang nagsimula ang investigasyong ito, maraming tao ang nakadiskubre na si Monique ay nagkaroon na ng asawa noon. Makikita mo ito sa mga pampublikong talaan. At doon nagsimulang ituro si McKee ang dating asawa. Pero habang umuusad ang kasong ito, naiulat na naging maayos ang paghihiwalay ni McKee at Monique. Ayon sa record ng korte, ganun nga at nakatira na sa ibang estado si McKee. Pero may malinaw na nagbago sa investigasyong ito at nauwi ang mga detective sa pagtutok kay Michael McKee. Bago natin talakayin ang nangyari sa korte sa Rockford, gusto ko munang pag-usapan ang sinabi ng pulis na nagbukas ng kaso. Kaunting impormasyon lang ang ibinibigay nila ngayon dahil hindi pa opisyal na sinasabing si McKee ang iniimbestigahan. Naglalakad malapit sa bahay ng mga Tepe sa video nilang inilabas noong 1 linggo nang pinatay ang mga Tepe. Pero kapag iniisip mo ang tungkol sa surveillance video, walang duda na naging mahalaga ang video sa kakayahan nilang matunton si Michael McKee bilang kanilang suspect. Balikan natin ang nangyari habang tinutugunan ng pulisya ang mga puwang. Naroon sina Monique at Spencer Tepe na ikinasal noong 2020. Ayon ito sa kanilang mga obituary. At ito nga, siyempre ang kanilang wedding video mula sa selebrasyon na ginawa nila noong 2021. Kinunan ito ng bayaw ni Spencer na pumayag ipakita namin sa inyo ang video. Alam nating sina Spencer at Monique ito. Ilang taon matapos makipaghiwalay ni Monique kay Michael McKee.
Nagkakilala sina Spencer at Monique online at nagbuo ng kamanghamanghang buhay na magkasama. Dentista si Spencer na mahal sa kanyang opisina. Mahal ni Monique ang kanyang trabaho at may malasakit siya sa mga kabataan. Nagtapos siya ng edukasyon para sa maagang pagkabata sa Ohio State, ngunit naging full-time na ina para alagaan ang mga anak nila Spencer at Monique na 4 at 1 taong gulang. Laging naririnig na sina Spencer at Monique ay mahilig mag-imbita at magtipon ng mga tao sa kanilang bahay. Sa Columbus, sila ang buhay ng kasiyahan. Si Monique ay inaalala bilang isang mabuting kaibigan. Mahilig siyang mag-bake. Si Spencer naman, mahal na mahal niya ang Ohio State Buckeyes at mahal din niya ang Cincinnati Bengals. Lumaki si Spencer sa lugar ng Cincinnati. Nagtapos din si Spencer sa Ohio State. Nagtapos siya noong 2017 ang kanyang kurso ay dental surgery. Nagtrabaho si Spencer sa dental clinic na 75 milya mula sa bahay niya sa Athens, Ohio, kaya mahaba ang biyahe. At noong Disyembre 30 hindi pumasok si Spencer sa trabaho at labis na nag-alala ang kanyang opisina kaya tumawag sila sa siyam na isang Columbus Police Tech, 107. Hi, gusto ko sanang humingi ng wellness check para sa isang tao sa kanilang bahay. Kung sinusubaybayan mo ang kwentong ito, alam mong may mga siyam na isang natawag nung araw na natagpuan sina Spencer at Monique na patay. Nagsimula ito bandang 9 ng umaga nang hindi dumating si Spencer sa dental clinic. Si Spencer, katrabaho ko, ay hindi pumasok ngayon at hindi rin namin siya o pamilya niya makontak. Hindi siya pumasok sa trabaho. Tama ba? Sige, may mga problema ka ba sa kalusugan? Wala, naging maaasahan siya at hindi namin makontak pati asawa, pamilya o sino mang nasa bahay na yon. Home. Nasa Florida ako, may-ari ng negosyo at sabi ng mga empleyado ko na wala siya sa trabaho kahit siya ang namamahala sa opisina. Unang tumawag ang boss ni Spencer na nagbabakasyon sa Florida at sinabi niyang nag-aalala ang mga empleyado dahil hindi dumating si Dr. Tepe. May natanggap pa ba kayong iba tulad ng mga tawag tungkol sa kanya o kaya aksidente sa sasakyan o anumang ganon? May mga tao talagang hindi pumapasok sa trabaho, baka may sakit sila, hindi ko alam. Ngayon, gaya ng dispatcher na yon, naririnig mong sinasabi nila, karaniwan lang na may hindi pumapasok, baka may sakit o mahaba lang ang tulog. Alam ng boss niya na may matinding kutob si Spencer na may nangyari kasi hindi basta-basta siya lumiliban sa trabaho. Alam ko na siya ang pinaka-maaasahan, laging nasa oras at kinokontak kami kung may problema. At siya, hindi ko lang alam kung paano pa ipapaliwanag, pero parang sobrang nag-aalala kami kasi hindi niya ito ugali. At hindi rin namin makontak ang asawa niya na mas nakakaalarma pa. Mga 20 minuto matapos noon, isang pulis sa Columbus ang pumunta sa bahay ni Spencer at Monique Tepe. Nagulat sila na walang nakita kaya umalis na rin. May dagdag pang konteksto dyan, nalaman namin nung nakaraang linggo. Dahil ito ang bodycam video mula sa tugon ng pulis na yon, at makikita mong hindi sila nasa tamang bahay. Sinabi ng hepe ng pulisya sa Columbus na nagkamali ang pulis at napunta sa bahay na ilang minuto ang layo mula sa bahay ng mga Tepe. Kahit umalis na ang pulis at sinabi, "Uy, wala akong nakita," na nag-aalala pa rin ang mga kaibigan ng mga Tepe dahil alam nilang may mali. Kaya pumunta sila kina Spencer at Monique. Sabi nila, pagdating nila, narinig nila ang mga anak ng Tepe sa loob ng bahay bandang 10:00 ng umaga. Ano pong emergency, police o medical? Pareho siguro, di ko alam. Medyo nag-aalala ako. Tumawag at kumatok sila sa harap at likod ng pinto ng paulit-ulit pero walang sumagot. Oo, walang sumagot. Naririnig ko yung mga bata sa loob at nakita ko sa tingin ko may narinig akong sumigaw. Hindi kami makapasok ngayon. Hindi ko alam kung dapat kong basagin ng pinto o pumasok na lang. Nandun ka ba nung andun ng pulis? Hindi ako nandun. Kakarating ko lang mga 5 minuto na ang nakalipas. Sige, ayos lang. Ipapabalik namin siya sa'yo. Tapos may isa pang tawag mula sa trabaho ni Spencer. Wala sa trabaho ang boss namin ngayon. Hindi pa namin siya makontak ng 3 oras na. Nasa site kami at naririnig namin. Sige, nakausap ko na ang isang tao doon. Sige, tinitiyak ko lang na may tumawag na. Pagkalipas ng 5 minuto, may tumawag sa telepono. Dito nag-iba ang takbo ng kwento. Hindi na lang ito tungkol sa nawawalang magkasintahan, kundi maaaring hindi lang sila pumasok sa trabaho o napahaba ang tulog. Nakakatakot itong naging totoo. May ilang tawag na kami tungkol dyan. Ano na ang bago? Sino ang huling nakausap ko? May bangkay. May bangkay sa loob. Oh. Sige, sandali lang.
Ilalagay kita sa linya kasama ang mediko. Sandali lang. Ngayon, habang naghihintay ang tumatawag, maririnig mo ang tunog ng mga anak ni Tepe sa likod. Hindi sila nasaktan. May bangkay. Hindi sumasagot sa telepono ang kaibigan namin. Dumaan lang kami dito. Kakadating lang namin dito. Mukhang patay na siya. May dugo. Nakahiga siya sa tabi ng kama niya. Hindi sa kama. Nasa dugo niya. Hindi ako makalapit para makita pa ang iba. Sige, so masasabi mong hindi na talaga siya humihinga o ano pa man? Oh, parang ewan ko, alam mo yun, kasi parang ganun ang itsura niya. Hindi siya mukhang nahihirapan. Hindi na ako makapaghintay. Sige, naiintindihan ko. Kailan ka huling nakausap sa telepono? Siguro kahapon nga, Sige, ilang taon na siya? 37. 37? Parang gumagamit ba siya ng droga o may ganun ba siyang bisyo? Hindi. Sige, ayos lang kasi talagang bata pa yon. Oh, naiintindihan ko. Sige, papunta na kami. Sabi ng nag-aalalang kaibigan, nakita nila si Spencer sa loob ng bahay. Nakatigil kami at narinig nila ang mga bata sa loob. May narinig si Toddy na sumisigaw sa kanila. Ngayon may natanggap na naman kaming tawag na may katawan daw sa loob. Ascertain copy. Ngayon, pagpasok ng mga pulis, natagpuan nilang patay sina Spencer at ang kanyang asawa. Sabi ng pulis, nakita nila si Dr. Tepe sa kwarto sa ikalawang palapag. Pinaputukan siya ng maraming beses. Natagpuan din si Monique sa isang kwarto sa ikalawang palapag. May tama siya ng bala sa dibdib. Ayon sa pulis, wala pa silang nahanap na armas ng krimen at hindi pa tiyak kung natagpuan na ito. Matapos matukoy ang suspect na si Michael Mackey na recover ng pulis ang 9 milimetro na mga basyo ng bala mula sa pinangyarihan na mahalagang ebidensya. Malalaman natin ang epekto nito sa kaso nila laban kay Michael Mackey habang tuloy ang paglilitis. Isang malaking tanong pa rin sa puntong ito ay kung paano raw nakapasok si Mackey sa bahay ng mga Tepe. Tandaan ninyo? Ayon sa pulisya, walang palatandaan ng puwersahang pagpasok. Hindi rin malinaw kung ano ang relasyon niya kay Monique pagkatapos ng diborsyo. Nagpanayam ang hepe ng pulisya sa lokal na media sa Columbus noong nakaraang linggo at sinabing wala pa silang suspek at hindi nila pwedeng ibahagi lahat ng impormasyon. Mga 24-48 oras matapos ang panayam sa lokal na media, sa pagitan ng Biyernes at Sabado ng hating gabi, naganap ang nakakagulat na pag-aresto. Ipinapakita ng mga record na si Michael Mackey, ang vascular surgeon, ay ipinasok sa kulungan sa Rockford, Illinois matapos ang hating gabi ng Sabado. Ito ang kanyang mugshot. Simula nang maaresto siya, ang mga kaso kay Mackey ay naging aggravated premeditated murder. Malinaw na ito ay isang malaking hakbang sa investigasyon pero marami pa rin tayong hindi alam tungkol sa kasong inihahanda laban kay Mackey. Narito ang nalalaman natin kung paano nakatutok ang pulisya sa kanya. Ito ay mula sa criminal complaint na nagsasabing, at quote, sa sumunod na investigasyon nagawa ng mga detective na matukoy ang isang suspek sa pamamagitan ng mga video surveillance sa paligid. Ang suspek na ito ay natunton papunta sa isang sasakyan na dumating bago naganap ang mga pagpatay at umalis agad pagkatapos ng mga pagpatay. Natukoy ng mga detective ang sasakyan at naiuugnay kay Michael Mackey. Natagpuan ng mga detective sa Rockford, Illinois ang sasakyan at ebidensyang si Mackey ang may-ari nito bago at matapos ang mga pagpatay. Pinatibay ng pulisya na pinatay ang mga tipi sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 5 ng umaga noong Disyembre 30. At doon nila hiniling sa publiko na magbigay ng mga video o anumang impormasyon na mayroon sila mula sa oras na iyon at sa lugar na iyon sa Columbus. Naglabas sila ng video ng lalaking naglalakad sa eskinita sa likod ng bahay ng mga Tepe bandang alas 2 hanggang alas 5 ng umaga. Nakaabang sila ng gray na pantalon at madilim na hooded jacket. Nakatalikod mula sa home surveillance camera na kumuha ng video. At mukhang naging malaking ebidensya ito sa pagtulong sa mga autoridad na mahanap si Mackey ngayon. Naaresto si Mackey sa Rockford, Illinois, mga 1.5 oras mula Chicago at ayon sa dokumento ng aresto, inilista si Mackey. Isang address ng isang napakagandang luxury condo building sa Marangyang Lincoln Park na lugar sa Chicago. Mukhang napakaganda ng lugar. Nakipag-usap ang WLS Television Chicago sa kapitbahay ni Mackey at sinabi niya na hindi siya mukhang tao na gagawa ng ganitong krimen, sabi ng babaeng ito. At inuulit ko, hindi siya mukhang tao na gagawa ng ganito. Hindi mo talaga alam kung sino ang mga tao kahit saan mo sila makilala.
Hindi mo alam kung serial killer sila. Dagdag pa niya, umupo ako sa lalaking ito. Nagkwentuhan kami sa pool habang nag-iihaw tungkol sa ganda ng araw. Yun pala, mamamatay tao siya. Nakakagulat talaga. Paano mo ipapaliwanag sa bata na ngayon nandito si nanay at tatay pero bukas wala na? Totoong mga biktima rito ang mga bata. Wakas ng pahayag. Ngayon, patuloy pa rin kaming nag-iimbestiga para malaman pa ang iba pang impormasyon tungkol kay Maki. At kung siya nga ang gumawa nito, bakit niya ito ginawa ngayon? Bakit niya ito ginawa? Ilang araw matapos ang Pasko at isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Ngayon, unang humarap sa korte si Maki. Ito ang una naming pagkakataon na makita siya mula nang siya ay maaresto. Ang pagharap na ito ay naganap sa Rockford, Illinois at ito ay napakabilis. Tumagal lang ito ng wala pang 3 minuto. Ngayon, si Maki ay hindi nagpakita ng emosyon nang pumasok siya sa korte. Kalma niyang sinabi ang pangalan sa hukom at isinuko ang karapatan sa extradition, kaya babalik siya sa Ohio para harapin ang kaso ng umano'y pagpatay sa mga tepe. Narito ang nangyari sa korte. Ang pangalan mo ginoo para sa talaan, Michael Maki. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na makausap siya? Opo, Ginoo. Ano posisyon mo dito sa bansa? Opo, ngayon po kagalang-galang. Sa ngalan ni Ginoong Maki, igigiit ko ang kanyang karapatan na magkaroon ng abogado, igigiit ko ang kanyang karapatang manahimik. At naniniwala si Ginoong Maki na ang pinakamabilis na paraan upang maipagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa mga kasong nakabinbin sa Ohio at upang maghain ng plea na hindi siya guilty ay ang isuko ang kanyang karapatan sa isang extradition case at magkaroon ng warrant mula sa gobernador at upang mapabilis ang kanyang agarang pagdadala sa Ohio. Naiintindihan, salamat. Itatakda natin ito kung gayon sa 2:00 ng hapon sa Lunes para sa update tungkol sa paglilipat. Meron pa po ba tayong kailangan gawin ngayon? Salamat sa lahat. Nagkamayan sila ng kanyang abogado at lumabas si Maki sa korte. Hinihintay na lang niya ang mga autoridad mula Ohio na sunduin siya papuntang Columbus. Itinakda ng hukom ang isang status hearing sa Lunes ng susunod na linggo at mangyayari lang iyon kung nasa Illinois pa si Maki at hindi pa nadadala sa Ohio. Ngayon, bago pa natin pag-usapan ng mas malalim ang kasong ito, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang pahayag mula sa pamilya Tepe na inilabas nila nung araw na inaresto si Maki. Ganito ang nilalaman nito. Quote, ang pag-aresto ngayong araw ay isang mahalagang hakbang patungo sa hustisya. Para kina Monique at Spencer, walang makakabawi sa matinding pagkawala ng 2 buhay na kinuha ng napakaaga. Ngunit kami ay nagpapasalamat sa City of Columbus Police Department, sa mga investigador nito at sa mga tumulong na miyembro ng law enforcement community na walang sawang nagsikap upang mahuli ang taong sangkot. Nagpapasalamat kami sa komunidad sa tuloy-tuloy na suporta, panalangin at malasakit sa trahedyang ito. Habang umuusad ang kaso, nagtitiwala kami sa sistema ng hustisya na papanagutin ng lubusan ang taong responsable. Si Monique at Spencer ay nananatiling nasa sentro ng aming mga puso at patuloy naming dadalhin ang kanilang pagmamahal. Habang inaalagaan at pinoprotektahan namin ang 2 anak na iniwan nila, patuloy naming pararangalan ang kanilang buhay at ang liwanag na kanilang ibinahagi. Wakas ng pahayag. Samahan kami ngayon para talakayin ang investigasyon at mga nangyaring malalaking kaganapan nitong weekend kasama ang retiradong commander ng Chicago Police Department Detectives. Willis Pilar, salamat ulit sa pag-usap sa amin tungkol sa kasong ito. Naalala kong nag-text ako sa iyo nitong weekend nang lumabas ito. At narinig ko na raw noon na maayos daw ang kanilang paghihiwalay. Na parang wala namang masyadong ingay tungkol kay Michael Maki bilang suspect. Pero baka panlilin lang pala yon ng pulisya at ngayon nga, inaresto na nila siya. Ano ang naging reaksyon mo nang makita mong siya ang inaresto ng Columbus Police? Hindi na ako nagulat. Siyempre, napag-usapan na natin ito dati na ito ay isang taong kilala ng magkapatid na Warner. Ang tanong na pumapasok sa isip ko ay bakit ngayon? Bakit ngayon lang? Pagkatapos ng diborsyo, mukhang naka-move on na siya. May pamilya na siya ngayon. Bakit ngayon? At paano siya nakapasok? Kinasal sila 2015 nasa late 20 na tapos naghiwalay. 2017. Tingnan natin kung ano pang ibang detalye ang lalabas. Sinasabi lang sa mga dokumento ng kasal na hindi sila magkasundo. Sa kanya naiwan ang bahay sa Virginia tapos lumipat siya sa Ohio. At
Alam mo, hindi natin alam kung gaano kadalas silang nag-usap sa mga nagdaang taon. Ayon sa pulisya, ang naging pagkakamali ni Maki ay natuntun siya sa tulong ng mga kamera sa kapitbahayan. Nakita natin ang larawan ng taong interesado at kahit wala pa akong opisyal na kumpirmasyon, sabihin na natin siya nga. Pagkatapos, sumakay siya ng sasakyan papuntang Rockford, Illinois, Chicago o saan man yon at naidugtong nila ang mga pangyayari na kasama siya. Ano pa bang ebidensya ang kailangan? Kasi tiyak na yung dating asawa na nasa lugar sakay ng kotse bago pa man mapatay yung babae. At ang kanyang asawa na dati niyang misis tapos umalis agad pagkatapos at nakatira pa siya sa ibang estado. Para sa publiko, kahina-hinala yon. Pero sa korte, ano pa ang kailangan ng mga pulis para patunayan ang kaso? Kailangan mong patunayan na siya talaga yon. Oo, alam nating siya ang tinutukoy. May record tayo ng cellphone at napag-usapan kung yung tao sa eskinita ay siya nga at tugma ang numero niya sa cell tower. Kakaiba ang numerong iyon, hindi dapat naroon pero iyon ang cellphone niya. Madalas ko nang marinig sa paglilitis, nasundan mo nga ang cellphone na ng tao pero paano mo natiyak na siya talaga ang may hawak nito? Sinundan mo ba ang kotse ng isang tao? Paano mo nalaman na siya ang nagmamaneho? Lahat ng ito ay tanong ng depensa na hindi lang dapat malaman kung siya ang gumamit, kundi matiyak mo rin na siya talaga iyon. Naniniwala ako na malinaw na ipapakita ng investigasyon mo na siya iyon. Kailangan mo lang malampasan ang mga ito. Sa paglilitis, yung pag-aresto ay basis sa probable cause, ngunit iba ang pagpapatunay ng sala, kailangan mo pa rin patunayan ito hindi lang dahil nandoon ang gamit niya. Kundi nandoon talaga siya kung wala man siyang cellphone sa kanya at sabihin na lang natin na meron. May video kang nagpapatunay na nandoon siya at may sasakyan pang dumating bago at pagkatapos, kaya tiyak na nandoon siya. Pero pagdating sa pamamaril at pagpatay sa dalawang tao, ano ang pamantayan pagdating sa pag-aresto? Kasi madali lang sabihin na, sige, nandun siya. Pwede nating sabihin siya ang suspect. Pero sapat na ba ito para kumuha agad ng arrest warrant at dalhin sa mas mataas na antas? At ngayon, haharap siya sa dalawang kasong ito ng pagpaplano at paghahanda umano ng pagpatay sa mga tepi. Malaki ang pinagkaiba ng probable cause at beyond a reasonable doubt, kaya mas mababa ang threshold para sa probable cause, ibig kong sabihin, isang makatwirang tao lang. Batay sa lahat ng ebidensyang alam natin, hindi pa kasama rito ang iba pang posibleng nakuha nila mula sa bahay na ginawa nilang ebidensya para sabihing may proba sila na siya yon. Mas mababa ang threshold ng probable cause kaysa reasonable doubt, kaya probable cause ang tingin ko. Sa sasakyan niya, sa mga gamit niya, sa cellphone niya, at sa sasakyan niyang nandoon sa lugar na iyon. Kung totoo ngang meron sila noon, sa tingin ko sapat na yon para sa probable cause. Sa reklamo, nabanggit na na-identify siya sa surveillance ng kapitbahay. Yung totoong kotse niya raw natuntun nila papuntang Rockford kung saan siya inaresto. Anong impormasyon ang kailangan mong ilagay sa isang criminal complaint? Gaano karami sa mga ebidensya mo ang kailangan mong ilabas? Kasi parang hindi naman nila inilalabas lahat at may mga bagay pa rin silang itinatago. Marami silang teorya sa kaso pero kailangan pa nilang patunayan, kaya hindi mo na kailangan gawin yon. Sa probable cause hearing, kailangan lang patunayan na may sapat na dahilan para maniwala ang isang makatwirang tao na may nangyaring krimen at ang taong ito ang may gawa. Kaya mababa lang ang threshold tulad ng sabi ko at hindi mo na kailangang ilahad muli lahat ng ebidensya. Lalabas lahat sa discovery phase, bawal ang sorpresa. Sa prosecution, dapat alam din ng depensa ang lahat ng hawak mo. Kaya sa huli, lalabas din lahat. At may investigasyon pa rin nagpapatuloy, may search warrant na isinagawa sa Chicago kahapon, lahat ng ebidensyang yon ay kailangang suriin. May toll ba tayo? 7 oras ang biyahe mula Columbus papuntang Rockford at ilan dito may toll. Nakuha na ba natin siya? Huminto ba siya para gumamit ng debit card o credit card sa gasolinahan para magpakarga ng gasolina? Hindi mo kailangang ilahad lahat bilang probable cause, pero dapat mo itong pagsama-samahin para sa prosecution. Tumagal ng 9 o 10 araw ang investigasyon bago siya naaresto. Sa palagay ko madali para sa publiko na sabihin kung nakuha siya sa surveillance video. Kapag may pinaghihinalaan ka na, susundan mo siya sa next surveillance video. At pagkatapos, meron kang sasakyan na gamit ang license plate reader. Sabihin na nating meron sila noon, pwede mo na itong iugnay sa taong ito. Dapat ba hindi ba mabilis ang pag-aresto? Alam ko, may ilan sa publiko na maaaring magsabi na ito ay parang isang. Alam mo yun, hindi ko sinasabi ito, pero madali lang sanang iugnay ang isa sa isa pa. Parang, ano ba talaga? Gaano karaming trabaho ba talaga ang kailangan para buuin ang mga piraso? Yung mga ganun? Ang pag-uugnay sa kanya sa krimeng ito, pati na rin ang pagsasama-sama ng lahat ng video na iyon at paghahanap sa kanya. Matagal din talaga. 9 na araw ay hindi sobra at pwede tayong maghinala or mag-isip
na may nagawa na kahit 10 minuto pa lang ang lumipas. Pero kailangan mong patunayan yon, kailangan mong maabot ang threshold ng probable cause. At pinag-uusapan din natin, hindi ka lang basta aarestuhin sa tapat ng kalsada kung saan nangyari ang krimen, aarestuhin mo siya sa Illinois. Kaya dapat siguraduhin mong may warrant ka na at ipamahagi ito sa ibang law enforcement para maipatupad. Kaya medyo matagal bago mo makumpleto ang mga yan. Para sa akin, 9 na araw ay hindi naman ganun ka hindi makatwiran. Naaalala ko yung huli nating episode na magkasama, siguro nung Biyernes ng nakaraang linggo. Tapos si Maki yata ay naaresto sa pagitan ng Biyernes at Sabado. Sa tingin ko, nabook siya pagkaraan ng hating gabi ng Sabado sa opisina ng sheriff sa Rockford. Naalala ko ring pinag-uusapan natin noon ang hepe ng pulisya ng Columbus. Nagkaroon siya ng ilang one-on-one na panayam at sinabi niya, alam mo, wala pa talaga tayong suspect sa ngayon. Parang talagang poker face. Ano ang masasabi mo sa paraan niya? Alam mo yon na kailangan niyang magbigay ng pahayag sa publiko. Pero sa parehong panahon, malinaw na may paniniwala sa likod ng eksena na may ginagawa sila. Walang duda na kailangan niyang gawin ang panayam na iyon. Tama ka, dapat malaman ng publiko ang mahahalagang bagay gaya ng tungkol sa kanilang kaligtasan. Meron bang sira-ulong gumagala na nagbabantang pumatay ng tao sa bahay? Kailangan niyang sabihin na wala talagang nangyayari pero magaling siya nung ginawa niya iyon. May mga bagay na hindi pa namin pwedeng pag-usapan ngayon. Para sa akin, ibig sabihin nun ay may hawak na silang impormasyon, sinusundan na nila ang isang tao. Yung lalaki sa eskinita, siya ba yun? Hindi ko alam, baka panlinlang lang siya para isipin ni Maki na siya ang may gawa. Hindi ko alam, sino ba? Saludo ako sa Columbus Police Department, maganda trabaho nila. 9 na araw lang. Isa itong pagkakataon na gusto mong mabilis ang pag-aresto para agad makuha ng pamilya ang hustisya at magkaroon ng kaunting katahimikan para sa komunidad. Pero kahit na parang ang tagal ng 9 na araw minsan, sa tingin ko napakagaling ng paraan ng pagbuo nila ng kaso. Kung totoo nga ang mga paratang, ito ay isang tao na may magandang trabaho at nakatira sa isang magarang gusali sa Lincoln Park sa Chicago. Mukhang maayos ang kanyang buhay sa usaping pinansyal. Pero kasabay nito, narito ang isang tao na sumakay ng kotse at di umano'y nagmaneho ng ilang oras para gumawa ng isang napakasamang krimen. At iniisip ko lang na sa kahit anong oras, kung talagang siya ang gumawa nito, pwede naman siyang huminto at bumalik pero hindi niya ginawa. Paano ito nakakaapekto sa kaso na maaaring gamitin ng piskal dahil first-degree murder ang kaso? Na ito ay planado? Planado ito. Mahirap ipaglaban na biglaan at matindi ang emosyon sa loob ng 7 oras na biyahe papuntang lugar ng krimen. Hindi rin bababa sa second degree sa Illinois. Mahirap talagang ipilit na ganun lang yon at sabihing biglaan lang siyang kumilos. Hindi siya kumilos ng biglaan. Pinagplanuhan niya ito at siya mismo ang nagdesisyon na ito ang araw na mangyayari iyon. Malamang makakakuha kayo ng impormasyon mula sa computer at telepono niya, kaya nila kinolekta lahat ng ebidensya kahapon. Hindi mo pwedeng gamitin ang argumentong yon na biglaan at matinding emosyon. Kaya tama ang first-degree murder at sa tingin ko mapapatunayan nila ito. Hindi pa rin sinasabi ng pulis kung paano siya nakapasok sa bahay kahit may security camera sila. Alam mo ba ang mga tipi? Makikita natin kung ito ay Ring or ibang brand. Kaya gusto kong sabihin kung may security camera sila, dapat alam ng pulis kung paano siya nakapasok sa bahay. Kung meron nga, bakit nila itinatago ang impormasyong iyon kapag ginagawa ang pag-aresto na ito? Nasa kanila kung ano ang ilalagay sa dokumento. Nakikipag-ugnayan sila sa piskal bago dalhin sa hukom at sinasabi kung may probable cause na. Baka hindi na nila kailangan iyon. Heto pa isa. Alam natin may surveillance sila sa harap ng bahay, paano naman sa likod? Kaya kahit hindi siya sa harap dumaan, makakapasok pa rin siya sa likod kahit anong paraan. Maaring wala kang video na ebidensya pero baka may ebidensya ka sa loob ng bahay. Dahil naniniwala ako na natagpuan siya sa kama, siya naman ay natagpuan sa labas ng kama na may maraming tama ng bala. Maaring nagising siya o sila nang pumasok siya at nagkaroon ng komosyon. Pwedeng siya ang unang inatake kaya may isang putok sa kanya, tapos sumunod pa ang mga putok at nagising siya kaya nagkaroon ng sagupaan. Maaring may ebidensya siyang naiwan sa loob ng bahay, na meron silang proseso na hindi nila maisama sa probable cause o baka naman naisama nila. Hindi natin alam. Hindi natin nakita ang buong reklamo kaya di natin alam ang nilagay sa charging document. Pero pakiramdam ko, alam na nila agad kung sino ang target nila. Gaano katagal karaniwan ang proseso ng ganitong ebidensya? May surveillance video ka na at inuugnay mo siya sa pinangyarihan. Paano yung mga shell casing o fingerprints sa loob ng bahay?
Gaano katagal bago makuha ang mga yon? Para maisama sa kaso na ihahain ng mga piskal, kung umabot ito sa paglilitis, susubukan natin sa korte. Sige, isa-isahin natin. Ang tinutukoy mo ay video bilang ebidensya na dapat kolektahin ng technician. Okay, hindi ko lang basta pwedeng puntahan ng isang bahay at sabihin, uy, pakinggan mo, kailangan ko yung ring camera mo or yung Nest camera mo, ibigay mo sa akin. Hindi ganon. Kailangan may proseso, technician na magda-download mula sa kagamitan at madokumento ito. Talagang kailangan yon. Kailangan mong idokumento kung paano mo ginawa. Kailangan mong sabihin na alam mo kung paano gawin yon. Isa iyon sa mga bagay. Hindi lang isang camera ang ginamit, sinundan siya sa buong kapitbahayan kaya maraming camera ang kailangang i-download ng technician. Mga fingerprint. Maganda ang fingerprint. Pwede kang kumuha ng fingerprint mula sa isang bahay, sa bintana, o kung saan man. Pero kailangan mo itong itugma sa isang tao. Kaya paano mo ito itutugma sa isang tao? Paano ito itutugma sa suspect? Nilalagay namin ito sa APHIS, ang fingerprint database. At kung may tumugma, bilang pulis, alam kong kailangan kong kumuha ng fingerprint. Naniniwala ako na kung lisensyado kang doktor o may professional na lisensya, kailangan mo ring magpa-fingerprint. Pwede kang magkatugma sa ganung paraan, pero kailangan ng specific na request. Hindi lahat napupunta sa APHIS kahit nakuhanan ng fingerprint. Kung may naka-file na fingerprint, kailangan mo itong itugma. Maganda kung may fingerprint, pero kung wala namang mapagtutugmaan, fingerprint lang talaga yon. Kung kukuha ka ng elimination prints mula sa biktima at lahat ng nasa bahay, matagal ang proseso. Ipapadala siya pabalik. Malamang, alam mo na, magkakaroon siya ng pagdinig ngayong Lunes sa Illinois at pagkatapos ay haharap siya sa mga kaso sa Ohio. Kapag dinadala siya mula ron, alam mo, dinadala mo ang isang suspect na may mabibigat na kaso at idadrive mo siya. Alam mo yon, kahit gaano pa katagal ang biyahe. Ibig kong sabihin, ano kaya ang pakiramdam ng biyahe na iyon? Bilang pulis na nagmamaneho, na alam mong may sakay kang isang tao na di umano'y kumuha ng buhay ng 2 tao. Pero bukas pa ang kasong ito. Ibig kong sabihin, alam mo yon, ganun ba? May maliit na usapan ba sa loob ng kotse? Ibig kong sabihin, nakakakuha ka ba ng impormasyon mula sa suspect sa akusado sa kasong ito? Halimbawa, kapag ginagawa mo ito, alam mo yon, ilang oras na biyahe, maliban na lang kung lili pa rin siya. Pero ang ibig kong sabihin, kung biyahe ito o ganun, ano kaya ang pakiramdam nun? Nagawa ko na pareho, nagawa ko na yan. May mga pagkakataon na nililipad namin ng mga tao, nakaupo ka sa pinakahuling upuan ng eroplano, sa pinakadulo sa likod. Tahimik lang doon. Naranasan ko ring bumiyahe ng matagal kasama ang lalaking pumatay ng pulis sa Chicago na nahuli sa Winnebago County. Hindi Orso County. Mali pala ako, Dodge County, Wisconsin. Kaya mahaba ang biyahe papuntang Chicago at halos walang usapan. Hindi mo pwedeng basta-basta banggitin ang mga bagay na yan dahil ebidensya yan. Kapag kakausapin mo ang taong ito, kailangan mo siyang bigyan ng babala o Miranda, lalo na kung siya ay pinaghihinalaang pumatay. Dapat naka-video ito, kaya mas mabuting huwag ka na lang magsalita dahil kailangan i-record. Kung pag-uusapan ninyo ang kaso, dapat kasama ang Miranda. Kung siya, hindi natin alam kung humiling siya ng abogado o ano ang unang pag-uusap niya sa mga pulis. Kung bago pa man ang pag-aresto at sa mga araw bago ito at pagkatapos siyang maaresto, kung nagsalita man siya, malalaman natin kung lalabas iyon. Pero ito ay isang tao na kumita ng sapat na pera para mabuhay ng ganong klase ng buhay. Professional. Sa tingin ko makakakuha siya ng magaling na abogado. Tingnan natin ang mangyayari. Anong klaseng access meron ka bilang investigador pagkatapos ng pag-aresto ngayon? Magkakaroon ba sila ng access kay Maki sa mga susunod na hakbang kung sakaling kumuha na siya ng abogado ngayon? Magugulat talaga ako. Magugulat ako kung ang mga tao mula sa Columbus, ang mga detective mula sa Columbus, ay hindi pa pumunta sa Chicago para subukang kausapin siya. Magugulat ako kung hindi yun nangyari kasi una ko talagang gagawin yun. Ipapadala ko agad ang mga detective para kausapin ang tao sa kustodya at subukang kumuha ng pahayag. Kapag may abogado na siya, medyo mas komplikado na. Alam mo Miranda, kasi kung humingi sila ng abogado, hindi mo na sila pwedeng kausapin. Pwede mo, maliban na lang kung sila mismo ang makipag-ugnayan ulit sa'yo. Pwede kang mag-request ng interview sa tulong ng abogado, pero bihira na ang abogado mismo ang magsabi na kailangan mong lumabas at kausapin ang kliyente niya. Kaya malamang tapos na ang pakikipag-usap sa kanya. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. Malinaw na malaking hakbang ito sa investigasyon. Isa itong kwento na kapag may naaresto na, makikita mo kung sino iyon. Talagang mapapaisip ka ng grabe. At sana ang mga pamilya ng mga tipis, at lalo na ang mga batang yon, iniisip mo sila, pero umaasa ka na ang mga pamilya ay nakakaramdam ng kahit kaunting kapanatagan. Na nagkaroon ng pag-aresto, titingnan natin kung paano tatakbo ang legal na proseso. Retiradong komandante ng detektive mula sa Chicago Police Department, Wills Villar, maraming salamat gaya ng dati sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ito. Ikinagagalak ko.
Ngayon, muling iniwan ng mga tepe ang 2 batang ito na ligtas. Nasa bahay sila nung pinatay ang kanilang mga magulang, pero 4 at 1 taon pa lang sila. Talagang nadudurog ang puso mo para sa mga batang ito. Kasama nila ang mga kamag-anak at may GoFundMe page na nakalikom ng mahigit $100,000 para sa mga bata. Dito nagtatapos ang On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at mapapanood na rin ang mga episode sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Kita tayo sa susunod.